ang kaibahan ko dun sa ibang nag-van life or nagka-car camp is maaaring sila is kadalasan dahil gusto nila mag-travel, yung mga gusto sila ipakitang lugar. Yung sa akin naman is kaya ako naging car dweller is dahil sa trabaho. Galing na tayo ng 6 days straight na dito tayo tulog, nakatira sa sasakyan. Hindi ko alam actually kung hanggang kailan ko gagawin to. Hello, kamusta mga ka-doers? Isang mapagpalang araw sa inyong lahat at sumainyo ang kapayapaan. Okay, so welcome sa isa na namang car dwelling episode. Okay, and kung bago ka sa channel ko, ako nga pala si Fredo at isa akong camping enthusiast at isa akong car dweller. Okay, so meaning dito ako nakatira sa sasakyan ko and I make vlogs regarding sa camping at kung anong mga kailangan ko para makapag-camping. Okay, and right now, okay, sa kaka-out lang natin sa trabaho and time check natin is 12:45 AM. And yung vlog natin ngayon is medyo kakaiba kasi bukod sa galing na tayo ng 6 days straight na dito tayo tulog, nakatira sa sasakyan. Although hindi ako nakapag-vlog ng diretsuhan na 6 days, hindi ko lahat na i-vlog yun kasi sa kadahilan ng meron tayong mga 12 hours na duty or overtime. Kaya I think mga nasa 3 or 4 days lang yung na-i-vlog ko. Pero this day marks as the 6 days na straight na nakapag-dwell tayo sa sasakyan natin na dati ay ginagawa lang natin as part-time or kapag kailangan lang dito tayo natutulog sa sasakyan natin. Well anyways, ngayon is sa episode natin na to is gusto ko lang kayo makakwentuhan na kasi pauwi ako ng Nueva Ecija ngayon from Cavite all the way to Nueva Ecija. Galing duty is diretso biyahe tayo because of family matters na kailangan kong bisita sa aking inang bayan. Okay, so sa episode natin ito, hayaan ko muna na kwentuhan ko kayo kung paano ba tayo napunta sa car dwelling. Okay, so actually sa ibang bansa is ginagawa na talaga to. And yung sitwasyon ko rin kasi is saktong-sakto sa season ng alamigan, which is ang car dwelling is sikat talaga sa ibang bansa, which is may mga tao talaga na nakatira sa sasakyan kasi nga sa klima din doon, hindi katulad sa atin na I think, hindi ako nag-correct me if I'm wrong, kung tropical country tayo, meron tayong summer which is madalang na madalang yung tao na nakatira sa sasakyan sa Pilipinas. Well, I don't know if meron, pero count me in bilang isang weekly na car dweller, no? And ang car dwelling din kasi is hindi siya katulad ng van life or car camping. Ang car dwelling kasi is talagang
dito ka talaga nakatira. As in, yung mga gamit ko talaga nandito, sabon, shampoo, damit, as in dito ako natutulog. Wala akong permanente na pinupwestuhan din. Try ko din pumwesto sa labas lang ng opisina, sa isang under construction na daan, sa open parking. If talagang, if napapanood mo yung vlogs ko lately, and kung hindi, pwede mong balikan yan mamaya after mo panoorin yung vlog ko. And hindi ko alam actually kung hanggang kailan ko gagawin to, pero hindi ko pa kasi pwede rin sabihin sa inyo yung dahilan kung bakit ko ginagawa to totally. Pero ang masasabi ko lang is kailangan kong gawin itong car dwelling na to, yung sitwasyon ko na to, kasi yun yung kailangan ko. And siguro hinihingi talaga ng panahon. Sabi ko nga sa previous vlog ko is be careful what you wish for. Kasi simula nung pasok tayo sa pagka-camping is unti-unti na tayo nakapag-transition, diba? Mula sa camping to car camping, nasa car dwelling na tayo. Okay. And nga pala, yung biyahe natin ngayon is it's gonna take 2 to 3 hours. So kung masasamahan nyo ako, and please samahan nyo ako sa biyahe ko ngayon para lang din may kausap ako habang nagda-drive. At least hindi ako antukin. Okay, so sigurado sa haba ng biyahe ko na to is imposible hindi ako dalawin ng antok. Pero syempre we're gonna take stops para makapag-stretch, makapagkape, makahinto tayo sa lugar kung saan tayo pwedeng kahit magtimpla man lang ng kape. Syempre hindi tayo nakawalan ng kape sa loob ng sasakyan. Syempre coffee is life nga eh. And isa rin sa mga dahilan kung bakit pinili ko na rin bumiyahe ng ganitong oras is bukod sa night person ako, sobrang peaceful kasi ng gabi to the point na syempre walang traffic. Tapos habang binablog ko to is December, hindi ko rin kasi sure kung kailan ko ma-upload to. Ang hirap bumiyahe ng kahit anong araw, pero at least kung madaling araw or hating gabi is maluwag yung daan. Yun nga lang, ang hirap nga lang din, medyo delikado is yung mga driver na inaatok. Pero mga driver kasi na inaatok ng ganitong oras. And right now nasa Luneta Park tayo, papasok tayo ng R10 and it's 12:54 AM na. Okay, so kailangan ko maging alerto sa lahat ng oras kasi wala pa tayo sa kalahati ng pupuntahan natin. Ang kaibahan ko dun sa ibang nag-van life or nagka-car camp is maaaring sila is kadalasan dahil gusto nila mag-travel, yung mga gusto sila ipakitang lugar. Yung sa akin naman is kaya ako naging car dweller is dahil sa trabaho. Bukod sa bonus na rin yun na isa tayong camping enthusiast pero ang main focus nun kaya tayo nag-car dwell din is dahil sa trabaho. Aminin man natin sa hindi, magiging prangka lang ako sa inyo na hindi naman ganun kalaki pa yung kinikita natin sa YouTube channel natin, pero meron, pero konti lang, as in konting-konti pa lang talaga. Hindi ko pa siya masasabi na eto na yung bread and butter natin, pero who knows, di ba? Hindi natin alam kung saan tayo dadalhin ng tadhana. Kung will ni Lord, why not, di ba? And willing to learn naman ako, and I hope may na-inspire naman ako, or baka sakali naman may natututunan kayo sa akin kahit pa paano. Okay, nasa NLEX na tayo. Nakalagpas na tayo sa daanan ng maraming truck sa R10. Nag-iingat din kasi ako dyan. Yung mga dumadaan dyan or nakakaalam, alam yun na yun kung bakit. Okay. So kung tatanungin nyo ako kung mahirap ba yung car dwelling,
depende yan sa inyo. Pero sa akin, I find it enjoying na mahirap at the same time. Kumbaga, enjoy ko kasi camping enthusiast ako. Kumbaga, I like the idea of freedom, di ba? Parang therapy ko na rin siya, and at the same time finding comfort wherever you are. And syempre sa part ko din, nakakatipid ako ng pagod kaysa umuwi ako ng araw-araw na Bulacan, Cavite or Laguna, Bulacan. Nakakatipid ako ng pahinga. Pero syempre may cons yan, di ba? Cons, I mean consequences, na syempre dating nakasanayan namin ni Mama Bear na lagi ako umuwi, lagi ako nandun, lagi ako magkasama. Pero this time, it's a different challenge and a different story at the same time, different lesson. So, gaya nga ng isang napanood ko, well, I have to romanticize yung passion ko with camping talaga or car dwelling talaga, kasi I need this. Kailangan ko to. Kailangan to ng bread and butter ko as of the moment, which is yung trabaho natin. Okay. Nasa Balagtas, Bulacan na tayo. Anyways, maiba ako ng konti. Ang ganda ng pagkakagawa nung bypass road na to. Para din siyang expressway. Siguradong napakalaking bawas ng traffic yung nagawa nila dito simula nung nagawa yung flyover dito after ng Balagtas Toll Plaza ng NLEX. Ang ganda niya. Sana lang ma-maintain mabuti yung daan na to. Tsaka may mga ibang lugar pa rin kasi dito na hindi pa rin naman tapos, pero yung pagkakagawa ang ganda. Sulit ang tax natin dito. Sana lang din magawa na siya at matapos na siya ng tuluyan. Tsaka sana wag masira kaagad ng matindi yung daan dito, kasi puro truck ang dumadaan dito eh. At ito na nga mga ka-doers, nakarating na ako sa bahay, kaya lang siyempre tulog pa yung mga tao. So ito na muna ako, car-camping muna ulit sa labas ng bahay para hindi na ako maka-istorbo, makatulog na sila. So much for that, and sana may natutunan kayo ngayong araw kung anong oras mo pinapanood to, and I'll see you on the next one. Be safe and peace.